Don Kamalan. Saluto! Di apri Roberta! Rapido! Apri Roberta! Sandali! Mariana! Aluglungin ang sulok ng bahay! Anong may paglilimbag ko, senyor? What is the problema aquí? Hinahanap namin si Padre Burgos. Padre Burgos? Anong ibig sabihin nito? Padre Burgos? Inaresto ka namin. Sandali lang! Kailangan ko malaman anong dahilan ng pang-aresto. Inaresto ka namin dahil sa pagkakaklas sa Cavite. Pagka-class? Oo, dahil may pinaplano kayong paghihimagsi. Sandali! Sandali lang! Senyor, nakita namin to. Arestado ka dun, Padre Zamora. Okay. Anong ibig sabihin nito? Bitawan niyo ako, hindi ko alam sinasabi niyo. Padre Gomez! Padre Gomez! Ang mga Guardia Civil! Bakit? Bakit? Hindi ko alam. Padre! Anong nangyari? Padre Mariano Gomez de Los Angeles! Ako nga, bakit? Aristelo! Padre Gomez! Wala siyang kasalanan. Anong nangyayari, Padre Gomez? Ano ang balita sa tatlong pari? Kanina lamang ay nadakip sila at kasalukuyan nasa presinto. Bueno, kailangan mamulat ng mga Indio kung sino ang nasa itaas na posisyon. Hindi natin dapat hayaan na maging simula ito ng himagsikan. Ang mga Indyong madaling magpaniwala gamit ang salita ng Diyos. Pero yung tatlong pari, gumamit ang salita ng Diyos upang makuha ang isip at damdamin ng mga tao. Esta usted! Enlopan. Pagkat naniniwala sila ng mga tatlong pari ang nasa itaas ng lipunan. Kaya sumusunod lamang sila. Ang mga taong ito ay sumusunod lamang sa may kapangyarihan. Kung wala na sa mata ng publiko, ang tatlong pari, wala na silang mapupuntahan. Kung gayon, kailangan ligpitin ang tatlong pari upang mawala ang kanilang impluensya sa ating mga nasasakupan. Ayon sa aking nakalap na balita, inutusan nila ang mga Indio upang lusubin ang porta ng San Felipe. Dahil sa kanilang impluensya, kaya nilang utusan ng mga Indio na tayo ay kalabanin. Hindi ako papayag na makuha nila ang kapangyarihan ng aking pamumuno. Sino bang naniniwala na magkasabot tayo sa pagkakaklas? Padre Gomez, Isang hukbong militar ang kikilatis at husga sa atin. Korte Martial? Ano yun? Hukumang militar, panuntunang militar, isang gobernador general ang magbibigay sa atin ng hukom. Sa madaling salita, ganado ang lahat ng ito! Ha? Anong gagawin natin? Kung hindi ka pumunta sa bahay ko, hindi sana ako dadaputin.
Hindi namin habang buhay maisusulong ni Padre Gomez ang labang ito. Kailangan merong humalili sa amin upang mapaghandaan ang mga pangyayaring kinakaharap natin ngayon. Don Pedro, marami kami. Marami kaming hahalili upang mapagtagumpayan natin ang labang ito. Don Pepe, huwag kang magugulat kung pagdating ng panahon ay ikaw rin ay paratangan ng mga prayo na rebelde, anti-Espanyol at anti-English. Tandaan mo, gumawa ka ng tama. Ang iyong katalinuhan at kakayahan ay siyang iyong sandata upang maisusulong ang pagkapantay-pantay at ekwalidad sa lahat ng tubong Pilipinas. Los Filipinos! Para sa mga Pilipino! Silensyo Orden! Ngayon ay ating pag-uusapan ang kaso laban kina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na ikusahan ng sedasyon at nagtatangkang pag-alsa laban sa pamahalaan. Ang mga nasasaktan ay ang mga pinuno ng rebelyon sa Cavite at iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang aksyon ay isang malinaw na banta sa kapayapaan. Mayroon kaming sapat na ebidensya upang matunayan ang kanilang pagkakasala. Wala kaming kaugnayan sa mga revolusyon o mga sedisyon. Kasinungaling ang lahat! Mga sinungaling! Pinalayo kami rito ng walang formal na akusasyon. Walang ebidensya. Ganito ba ang justisya ng Espanya? Ang paglilitis na ito ay hindi pantay at puro kasinungalingan sa kabila ng kakulangan at hindi malinaw na ebidensya at mga maling testimonya. Matapos suriin ang lahat ng mga ebidensya at testimonya, ang korte ay nagpasya na ang mga nakasasakdal ay may sala. Sentensyang kamatayan, Pebrero 17, 1872, laban sa tatlong pari na sina Jose Burgos, Mariano Gomez, at Jacinto Zamora, na napatunayang nag-alsa laban sa gobyerno ng Espanya. Ngayon magiging sama ni pagkamatay para sa liwanag. Para sa liwanag. Kuya, O bakit, Pepe? saan po ba tayo patungo? Pepe, atin-atin lang muna ito. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino, lalong-lalo na kay tatay. Maliwanag ba? Oo kuya, pero saan po ba tayo pupunta? Tayo'y magluluksa. Para sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga inosente kami! Wala kami kasalanan! Wala silang kasalanan! Inosente ang mga Pilipinong pare! Awitan ang mga bansa.
Sama-sama nating ipaglaban ang karapatan at ekwalidad para sa lahat. Sa buong buhay ko ay natutunan ko mula sa mga pari na ang katarungan ay hindi basta-basta ibinibigay, kundi ipinaglalaban. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtitipon na ito. Ang bawat isa sa atin ay may boses na kailangan marinig. Kaya nga nandito tayo sa ating pagkakaisa upang may parinig sa mga Espanyol ang lakas ng ating tinig. Mga kababayan, ngayon ay narito tayo upang alalahanin ang kabayanihan ng tatlong paring martir. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Hayaan nating ang pagtitipon na ito ay maging simbolo ng ating pag-alala at paggalang para sa mga buhay na inalay ng Gomburza. Manatili tayong mapagbantay at mapagpursigi para sa katarungan at kalayaan. Las Filipinas! Para sa mga Pilipino! Los Filipinos!